Isa ka bang SSS member at ngayon ay magsi 60 years old ka na at mag-a-apply ka na ng SSS retirement? Ano-ano nga ba ang requirements? Sino-sino ang mga pupwedeng makapag-apply dito sa SSS retirement and ano ang proseso? Paano tayo maka-apply? Narito po ang kabuuang detalye. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo ang mga informative content na andito sa ating channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba pagkatapos mong panoorin ang video na ito, and maaari kang maging miyembro dito sa aking channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button na nasa baba. Mamili ka ng mga perks na gusto mo mga ka-vlogs. Magandang araw para sa ating mga SSS members, lalong-lalo pa yung mga gustong mag-apply ng SSS retirement. Dahil sa video na ito ay ituturo ko po sa inyo step by step kung paano tayo mag-apply ng ating retirement kay SSS para magkaroon ng buwanang pensyon, no, sa pamamagitan po ng online application. So unang-una, bago tayo maka-apply ng SSS retirement, syempre dito muna tayo sa qualification kasi baka hindi tayo qualified, no, sa mga babanggitin natin. So narito po ang requirements, paano tayo maka-apply. Unang-una po ay kinakailangan po na at least 60 years old, no, ang isang applicant for SSS retirement, at hindi na po siya nagtatrabaho, no, hindi na po employed or self-employed, or hindi na siya isang housekeeper or OFW housekeeper. So sa makatwid, no, pagtungtong nyo ng 60 years old, talagang retirado na kayo, no, retired na kayo sa inyong mga trabaho, or hindi na kayo self-employed mga ka-vlogs kung may mga negosyo ba kayo, no, or mga private business, no, na pagiging self-employed kay SSS, talagang wala na yun. Yung talagang mamamahinga na kayo, relax na kayo. So yun yung pong tinatawag natin na at least 60 years old, no, and no longer employed or self-employed or OFW housekeeper. Meron naman po tayong pangalawang requirements kung kayo po ay 65 years old, no? At least 65 years old, no? Kasi meron kasing mga iba, no, do nagsi-60 na, 61, 62, gusto pang magtrabaho kasi kaya pa naman. Meron kasi tayong mga ka-vlogs din na malakas pa, no? Malakas pa sa 60, 61, 62 kasi allowed kasi sa ating batas na hanggang 65 years old pwede pa tayo employed, mag-extend tayo, no, sa ating mga company or saan ba tayo nagtatrabaho or employed ba tayo mga ka-vlogs. So hanggat kaya mo, no, hanggat kaya mo, kayo man ay employed, self-employed, working as an OFW or housekeeper, ayan, po pwede kayong mag-file or mag-apply ng retirement kay SSS mga ka-vlogs. And pangatlo and panghuling requirement and qualification, ito yung pinakamahalaga sa tingin ko, no, kasi isipin nyo po or dapat nating alalahanin na kailangan bago tayo mag-apply ng ating SSS retirement, kailangan umabot tayo sa 120 months contribution paid mga ka-vlogs bago po ang inyong retirement semester. So kailangan umabot tayo ng 120 months na contribution na nabayad niyo mga ka-vlogs. Kasi kapag hindi yan umabot ng 120 months, hindi po tayo po pwedeng mag-apply sa retirement. So ang mangyayari, magkakaroon lang tayo ng lump sum, no? One-time payment lang yun mga ka-vlogs. So dapat 120 payments bago kayo mag-apply ng SSS retirement.
So kung okay na po ang ating requirements at qualified naman tayo mga ka-vlogs sa mga binanggit natin, paano nga ba tayo mag-apply kay SSS sa ating retirement sa pamamagitan ng online? So ang mangyayari po ay pupunta lamang tayo sa SSS portal mga ka-vlogs. Kailangan talaga mag-create kayo ng inyong my.sss account. So step 1 mga ka-vlogs, punta lamang po kayo sa my.sss account and then mag-login tayo mga ka-vlog as employee. Then of course, insert natin dyan yung ating password and user ID. Then i-click po natin ang member account. And then pag nasa portal na tayo mga ka-vlogs, ayan, punta po tayo sa e-service or services mga ka-vlogs. I-click nyo po yan. Then, i-click nyo po ang submit retirement application. Kasi may choices dyan mga ka-vlogs. I-click nyo lang po. Para naman sa mga covered employee, ibig sabihin, employed kayo bago kayo mag-apply ng retirement, i-input nyo po, ilagay nyo po yung pizza, kompleto, buwan, pizza at taon ng separation nyo sa inyong mga doon sa inyong employer mga ka-vlogs. And panghuling process mga ka-vlogs ay i-check nyo po ang mga impormasyon kung tama po ba ito bago natin i-proceed. Kasi i-check pa yan yung eligibility ng retirement application nyo mga ka-vlogs kung talagang qualified po kayo. So anyway mga ka-vlogs, hindi po yan ura-uradahan na maa-approve kasi i-review pa yan ni SSS. So tatagal pa talaga yan kasi titingnan niya kung eligible ba talaga tayo sa pag-apply ng SSS pension mga ka-vlogs. So kaya sa mga nagtatanong kung gaano katagal ang approval, ang result ng ating SSS retirement application, nako po, aabutin po ng 3 hanggang 5 buwan na i-process, i-review ang ating SSS retirement application. Ganun po siya katagal. So, halimbawa, ngayong araw na ito ay mag-a-apply kayo, hindi po talaga kinabukasan or next month, tatanggap na kayo ng pension kay SSS. Kasi i-review pa yung mga ka-vlogs, lahat ng mga records nyo, kung talagang eligible kayo, i-review pa yun. Kaya ang result po, 3 to 5 months mag-aantay kayo. Anyway po, dapat po updated yung email address nyo, yung contact number nyo, dahil mag-i-email si SSS sa status ng inyong aplikasyon, magte-text din yan sila mga ka-vlogs para kung meron mang update, ayan, madali kayong tanggap ng kanilang mga updates and malaman nyo po yung status kung aprobado po ang inyong SSS retirement application mga ka-vlogs. So ganoon lang po kasimple, ganoon lang kadali ang pag-apply ng SSS retirement gamit ang inyong my.sss account, online process po ito mga ka-vlogs. Kasi online naman talaga lahat ngayon ang transaksyon kay SSS mga ka-vlogs, mas mabilis kaysa walk-in, kaya mag-online application na lamang kayo. Kaya mag-create kayo ng inyong my.sss account. Sana naging gabay ang video na to and kahit pa paano nabigyan tayo ng bagong kaalaman. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari mo pong i-komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa ating YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.